Yes mga ride, good afternoon muli sa ating lahat. Oh, si Boss Red, may sticker si Boss Red, oh. Madilim na yung ating kalangitan. Malamang sa mamaya, sana huwag pang umulan. Wala ng traffic doon, nagkaroon ng traffic normal, parang siguro nagkasabihan, kadikitan sila doon, kaya medyo naiipit yung traffic naipit, hindi nagkabuhol-buhol yung traffic mga karide, nagkabuhol-buhol yung sasakyan kaya nagkaroon ng traffic. Ano ba talaga. So nagkakaroon ng dikitan siguro ng sasakyan, kaya nagkabuhol-buhol yung mga sasakyan na nagpo-cause ng traffic. Yun, oh. Kuha mo po yun. So maluwag pala eh. Dito naulan na. Baka sa susunod na lugar maulan pa. Ganda pa, walang traffic eh. Mahirap pinantin siyang minor car. Sobrang bilis ng takbo ng nasa likuran ko. Bundol ka. Dami ko pa lang mga bakanting buti, no? Sa atin dapat panatili na lang natin yung bakante, no? Taniman natin ng mga pulong kahoy sa bagay. Okay, sabi nga nila ano na, kailangan ng improvement, kailangan ng ano na ngayon eh. Ang tawag mo? Basta kaya ang papansin natin pag nadaan po tayo sa mga national highway, lalo po yung mga insa, yung mga gilid ng kalsada natin, yung mga building na bihira ka na lang makakita na wala pang building, no? Yung tipa, pero kadalasan talaga may mga building na, no? Pinagtatayuan na ng mga structure, mga malls, no? Mga establishmento, mga restaurant, coffee shop, motor shop, car shop, marami na. Ang traffic na naman dito. Yan, pababa natin dyan, ano na, try naman na. So kaya yung ating lugar dito sa bansa halos puno na, no? Walang ng mga bakante, kaya kadalasan pag malakas po yung ulan may mga baha na po tayong mararanasan. Wala yung bandang Valenzuela, mahina lang yung ulan pero lumabaha na dahil siguro yung mga drainage na nilalagay mga maliliit lang, no? Hindi kakayanin yung buhos ng ulan. Pag malakas na talaga yung volume ng ulan, hindi na kakayanin yung drainage, kaya siguro hindi na masasalo, lalabas na siya, kaya magkakaroon na po siya ng baha. So kaya kung ang Valenzuela ay napakaraming mga factory dyan eh. So yun nga, magkaroon po ng kaunting ulan, yan na po yung mga mangyayari. Makaride, no? Bumabaha na po sa mahina lang na ulan, bumabaha na po siya.
Wala nang mga punong kahoy, wala nang sasalo sa ulan, wala nang sisip-sip sa ulan. Kaya ba na agad. Hindi naman masama, di ba? Sabi nga ng kanta ng asin, hindi naman masama ang pag-ulan. Yung mga bulong, mga kabundukan natin nakakalbo na. So kahit na yung karagatan natin ay butas na dahil sa kinukuhanan ng buhangin, no? Yun po, kumukuha ng buhangin ng ating para gamitin na sa mga struktura. Yung kabundukan kalbo na, butas na rin dahil may mga nagkukwari na kuha ng lupa para mailagay sa ating kakalsadahan. So kaya pag nagkaroon po ng ulan, landslide na kasi wala nang humahawak na mga puno. Kunting ulan, maabahan na dahil wala nang mga puno. Nakakalungkot, pero ito na yung realidad dahil sa nais ng tao na magiging maganda yung pinalabasan ng kanilang lugar. Yung mga namumuno natin ay gusto nilang i-improve. Yung improvement na yun na nangyayari in the city, pero kung makikita natin kung ano yung magiging resulta, sino yung mag-benefits nitong mga nawawala ng mga kahoy. Tayo din mga karide. Pag nagkaroon ng baha, tayo din ang naapektuhan dahil nga wala nang matibay na foundation. Tama ba yun ang sinasabi ko? Dahil nga kailangan natin ng mga puno para sisip-sip ng mga tubig sa tuwing nagkaroon po ng baha. Kaya yung mga kabundukan natin naglalandslide dahil wala nang matibay na pundasyon. Dahil lang din yun sa mga ginagawa ng tao, dahil sa kanilang pagnanais na magiging maganda yung ating bansa. Pero ang nagiging resulta, yan na, saan ba tayo kumukuha ng mga quarry? Saan ba tayo kumukuha ng mga ginagawa sa kalsada? Yung mga nagkukwari dun sa amin, dun sa Bohol, ay nakita natin yung mga kabundukan na ang ganda po titingnan sa harap, pero yung likod nun ay butas-butas na dahil nga doon po nagkukuha ng quarry. Nakakalungkot sa improvement na nais. Masaya naman talaga din makita yung mga improvement mo, pero yun nga, ano ba ang mangyayari sa likod nito, ito yung kalbong kagubatan, butas na kabundukan na magiging resulta ng baha. Magiging resulta ng landslide dahil sa ginagawa ng tao. So maganda yung mga proyekto ng iba, kasi lalo yung Kapuso Foundation, Kapuso na GMA, ay yung tanim ng punong kahoy, lalo po dun sa lugar ng dating Smoky Mountain. So nakarating na po ako nan, kung hindi ako nagkakamali, mga 2008, 2006 o 2007. Gabundok po yung mga basura dyan sa Smoky Mountain, kaya nga tatawag ng Smoky Mountain. Pero ngayon may improvement, wala na yung mga basura. So maraming nagtulong-tulong upang malinis nga yung ating lugar, hindi lamang dun sa Smoky Mountain, kasi meron pa rin po tayong
mga tambakan ng basura hanggang ngayon na talagang nakakalungkot pa rin isipin mga ka-rider. Dahil sa sobrang nais nating mababago yung ating bansa, yun po yung magiging resulta. Yun yung magiging sa gitna sa harap ng kagandahan na nakikita natin ngayon. Saan ba nagmula yung mga yan? Saan ba yan kumukuha ng mga buhangin, ng bato? Malamang yung mga pinagkuhanan yan, kalbo na, butas na. So yun yung realidad yung realidad ng mundong ito. So ano ngayon nangyari dun sa fake na sa Maynila, ano ba tawag dun? Yung white sand na kinuha nila sa ewan ko kung saang bundok, ang Cebu ba, ang kalbo na. So ang nangyari, pinaanod lang din ng baha ng ulan. Pero fake yan hindi naman yan tunay. Yung tunay na andyan na, created by God na naalis pa rin pagdating ng malakas na baha, ulan. Ano pa kayong ilalagay lang? Yung nilalagay lang, matatanggal pa rin yan. So sayang yung pundo, sayang pera yung ginastos ng gobyerno. Magiging walang kabuluhan, aanurin lang yung pera na yan. Diba, sa sobrang pag-aasam natin, gusto nating mabago, mapaganda yung ating bansa, ganun po yung nangyayari. Ganun po yung nagiging kahinatnan, baha, landslide, dahil wala nang matibay na pundasyon yung ating mga kabundukan, wala nang matibay na hahawak o wala ng mga punong kahoy na sisip-sip ng tubig sa tuwing bumabaha. Kaya konting baha, lubog ang lugar. Yun lang mga ka-ride, no? Naulan na dito sa lugar na ito, buti hindi tayo naabutan ng ulan natapos na mag-ulan. So mag-ingat-ingat po tayo sa daan muli, no? Tulad ng aking sinasabi, maging mahinahon, mga pagpigay, pagtumbuba, upang maiwasan po yung away, gitgitan, garian sa gitna ng kalsada. Higit sa lahat, mautakot sa Diyos. Salamat mga rin, ingat. God bless po sa ating lahat. If you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel, ang isang hari ng kalsada. No other one but the only one, Road Rider.